Inalmahan naman ng ilang kongresista ang tila mababang budget proposal na hinain ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para sa taong 2027. At live mula sa Batasang Pambansa si Nomer Corporal sa detalye. Nomer? Sofia, isa nga sa mga umalma kanina sa nangyaring pagdinig kanina ay si Quezon City 6th District Representative Marivic Opilar. Ayon sa kanya, hindi makatarungan ang mababang budget para sa maraming programa at proyekto ng kagawaran. Batay kasi sa National Expenditure Program o NEP, tinatayang aabot sa 5.498 billion pesos ang inilaang pondo para sa Department of Human Settlements and Urban Development sa taong 2027. Mas mababa ito sa budget proposal ng kagawaran na 60 billion pesos na halos 90% ang nawala. Kabilang sa mga tinapyasan ng pondo ang National Housing Authority na 44.7 billion pesos ang iminungkahing budget, subalit ang inilaan lamang ay 2.2 billion pesos batay sa 2027 NEP. Ang Social Housing Finance Corporation niya na 4.6 billion pesos na proposal budget ay 166 million pesos lang ang inilaan. Ilan lamang ito sa mga ahensya sa ilalim ng DSUD na binawasan ng malaking pondo, bagay na inalmahan ng kongresista. Ang request po nila is 2.274 billion lamang ang kanilang nasa NEP, pero ang request po nila dahil sa dami po ng kanilang problema sa relocation is 44.732 billion. Wala pa pong 10% ng 44.7 billion. Paliwanag naman ng Department of Budget and Management, are all corporations and they are all earning corporations po. So they have their own operating budget, and then ang sinasubsidize lang namin sa kanila is yung sa Shopsy kasi ma'am, we took into consideration yung kanyang projected income in 2027, which is around 1.745 billion. Pong expenses ng Shopsy alone to cover the personal services at maintenance and operating expenses namin ay umaabot na ng alos 1 billion on a yearly basis. So kahit na may income po kami, talagang kulang-kulang pa yan. Pilar na madagdagan ang pondo ng naturang kagawaran, lalo pat nagpapatuloy ang mga magagandang proyekto tulad na lamang ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program, isang programa ng administrasyon na kung saan target na magpatayo ng 6 million na abot kayang pabahay para sa mga pamilyang Pilipino. Batay sa DSUD, sa kasalukuyang nasa 50% ng pabahay sa bansa ang napapakinabangan na at target na makumpleto sa taong 2028. Kaya naman ilang kongresista rin ang nagpaabot ng suporta na madagdagan ang kanilang budget. Samantala, hindi naman napigilan ni Deputy Minority Leader Representative Sergio Dagook na questionin ang ahensya kung bakit anya karamihan sa kanilang mga empleyado ay hindi naaabel ang mga pabahay na kanilang inaalok. Marami kayong empleyado na wala pang sariling bahay. Paano nyo i-implement yung inyong mandato kung yung nag-implement mismo walang matitirhang bahay? Sagot naman ng DSUD. Hindi po natin kasi rin mapilit yung mga kasama natin na hindi sila nag-avail ng mga pabahay. No? So, they are encouraged but we have no control over them on their decision to purchase their homes. Hindi naman kumbinsido ang kongresista sa naging sagot ng kalihim, kaya iminungkahi nito na magsumite ng paliwanag ang mga empleyado na tumangging kumuha ng pabahay ng ahensya. Samantala, Sophia, umaasa ang DSUD na mapapakinggan ang kanilang kahilingan na maaprubahan ang 60 billion pesos na pondo para sa susunod na taon. At yan muna ang latest update mula dito sa Kamara. Balik muna sa inyo, Sophia. Maraming salamat, Nomer Corporal. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.